Love you, Mommy Mila. Say bye to the followers na po. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Belle habang nakaharap sa ring light ng kanyang cellphone. Hinawakan niya pa ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng biyenan at idinikit ang kanyang pisngi sa kulubot na mukha ng matanda. Tila ba sila ang pinakamasayang mag-ina sa buong Cavite. Ngunit sa sandaling pinindot ni Belle ang button para tapusin ang live stream, biglang naglaho ang liwanag sa kanyang mga mata. Mabilis pa sa kidlat na binitawan niya ang kamay ni Aling Mila at kumuha ng alcohol spray mula sa kanyang mamahaling bag. Kuskos siya ng kuskos sa kanyang palad na para bang humawak siya ng isang bagay na nakakadidiri. Ang kaninang malambing na boses ay napalitan ng tono na singlamig ng yelo. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sinabi niya na amoy luma na naman daw ito at nakasisira ng aesthetic ng kanyang content. Iniutos niya na bumalik na ito sa kwarto sa ilalim ng hagdan dahil tapos na ang palabas. Si Aling Mila ay hindi na umimik. Sanay na siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig hindi lang dahil sa rayuma, kundi dahil sa gutom na kanina pa kumakalam sa kanyang sikmura. Habang si Belle ay umupo sa dining table upang lantakan ang isang mainit at mamahaling steak na umuusok pa sa sarap, dahan-dahang naglakad si Mila patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila hinihila siya ng lupa pababa. Sa isang sulok ng lababo, kinuha ni Mila ang kanyang itinagong mangkok. Bahaw na kanin, matigas, malamig, at tila mga bato na kailangan niyang lunukin. Upang mayroong pampalasa, binuhusan niya ito ng kaunting patis at tubig galing sa gripo. Walang ulam. Ang amoy ng nilutong baka ni Belle ay umaabot sa kusina. Nanunukso, nananakit. Napapapikit na lamang si Mila habang pilit nang nginunguya ang matigas na kanin. Ang lalamunan niya ay naninikip. Tila may bara na ayaw magpadaan sa kakarampot na pagkain. Mula sa dining area, narinig niya ang pagtunog ng kubyertos ni Belle at ang malakas nitong pakikipag-usap sa telepono. Rinig na rinig ni Mila ang pagtawa ng manugang, sinasabing ang sarap daw ng buhay kapag ang asawa ay nasa abroad at nagpapadala ng dolyar. Ang bawat halakhak ay parang latigo na humahampas sa puso ni Mila. Ang perang ipinapadala ng kanyang anak na si Marvin na akala niya ay para sa kanilang lahat ay nagiging langis lamang sa luho ng iba. Nang matapos kumain si Mila, hugas kamay na lang ang naging panghimagas niya. Dahan-dahan niyang dinukot sa bulsa ng kanyang duster ang isang lumang litrato. Ito ay litrato ni Marvin noong bago ito umalis papuntang Qatar. Nakakaway at nakangiti. Hinaplos ng magaspang na daliri ni Mila ang mukha ng anak sa larawan. Ibinulong niya sa hangin na huwag itong mag-aalala dahil busog na busog siya. Ang pagsisinungaling na ito, ang tanging paraan para mapanatag ang kanyang loob. Isang panalangin sana ay hindi maramdaman ng anak ang kanyang paghihirap. Biglang pumasok si Belle sa kusina. Dala ang isang baso ng tubig at isang tableta. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ngiti. Inihagis niya ang gamot sa palad ng biyenan. Sinabi niya na inumin na yon ni Mila para makatulog agad at hindi na makaabala pa. Vitamins daw yon, sabi ni Marvin, pero alam ni Mila ang totoo. Sa tuwing iniinom niya ang gamot na yon, nawawalan siya ng lakas, nagiging mabigat ang kanyang talukap at natutulog siya ng mahabang oras na parang patay. Tinitigan ni Mila ang gamot. Puting tableta na hugis bilog. Iba ito sa gamot sa high blood na nireseta ng doktor noon. Sa kauna-unahang pagkakataon, may kung anong tapang na sumibol sa dibdib ng matanda. Marahil ay dala ng gutom o marahil ay dahil sa narinig niyang pagtawa ni Belle kanina. Akmang iinumin niya ito, ngunit sa mabilis na galaw ng kamay, inilaglag niya ang tableta sa loob ng kanyang manggas. Uminom siya ng tubig at umakto na parang nilunok ang gamot. Hindi napansin ni Belle ang panlilinlang. Abala ito sa pagtingin sa kanyang cellphone kung saan pumasok ang notification mula sa bangko. Lumiwanag ang mukha ng manugang, mas maliwanag pa kaysa noong niyakap niya si Mila sa harap ng kamera.
Humarap si Belle sa matanda at sinabing nagpadala na naman si Marvin ng pera. Pero ang sumunod na mga salita ay tumarak sa puso ni Mila na parang punyal. Sinabi ni Belle na ang perang yon ay pambayad daw sa pag-aalaga niya sa matanda at kulang pangaraw iyon sa perwisyong dulot nito. Pagkatapos ay itinulak niya ng marahan si Mila papasok sa maliit na kwarto sa ilalim ng hagdanan. Ang silid ay masikip, puno ng mga karton ng sapatos at mga lumang gamit na ayaw na ni Belle. Walang bintana, tanging isang maliit na bentilador na maingay ang umiikot. Bago isara ang pinto, nagbitaw ng huling salita si Belle. Sinabi niya na huwag itong mag-iingay dahil may darating siyang mga bisita para magmahjong. Kailangan daw niyang mag-enjoy dahil stress na siya sa pagmumukha ng biyenan. Padabog na isinara ni Belle ang pinto. Narinig ni Mila ang pagpihitit ng susi mula sa labas. Isang tunog na pamilyar at nakapanlulumo. Ang lock na naghihiwalay sa kanya sa mundo, sa kalayaan, at sa sarili niyang pamamahay. Naiwan si Mila sa kadiliman. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili habang nakaupo sa manipis na foam na nagsisilbing kama. Ang tableta na hindi niya ininom ay mahigpit niyang hinawakan sa kanyang palad. Ito ang ebidensya. Ito ang kanyang sandata. Ngunit habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Kasabay ng tunog ng ulan na nagsisimula nang bumagsak sa bubong. Hanggang kailan niya kayang tiisin ito para lang hindi masaktan ang kanyang anak? O baka naman, ang pananahimik niya ang siya mismong papatay sa kanya bago pa man makauwi si Marvin. Sa dilim ng gabing iyon, tanging ang mabigat na paghinga ni Mila ang naririnig, kasabay ng pagsuko ng kanyang pag-asa na magkakaroon pa ng umaga. Ang dumi-dumi naman nito, inay. Bakit ba itinatago niyo pa ang basurang ito sa ilalim ng unan niyo? Ang boses ni Belle ay parang matulis na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Hawak niya ang isang lukot at kupas na balat ng sokola, ang tatak na tanging sa ibang bansa lamang mabibili. Para kay Belle, isa lamang itong kalat na dapat itapon. Ngunit para kay Aling Mila, iyon ang huling piraso ng alaala mula sa kahon na ipinadala ni Marvin noong nakaraang Pasko. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Belle dahil mabilis itong naitago ng matanda. Pinanood ni Mila ang pagtapon ni Belle sa pirasong papel sa basurahan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang munting kayamanan na yon. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Nakatayo siya sa gilid ng pintuan ng kanyang maliit na silid. Pinagmamasdan ang kanyang manugang na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng malaking salamin sa sala. Ang sala ay puno ng mamahaling kagamitan, mga bagong kurtina, at malambot na sofa na binili mula sa perang pinagpaguran ni Marvin sa ilalim ng nakapapasong araw ng Qatar. Ngunit sa lahat ng karangyang iyon, walang puwang para sa isang matandang ina. Nang umalis si Belle upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, naiwan si Mila na nag-iisa sa loob ng malaking bahay na tila isang magarang bilangguan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana, nagpapaalala sa kanya na may buhay pa sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kusina na nakaharap sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Doon, narinig niya ang mahinang tawag ng isang pamilyar na boses. Si Tita Luz, ang matagal na niyang kaibigan na nagtitinda ng pandesal, ay nakatayo sa kabila ng bakod. May bitbit itong isang maliit na supot ng papel na mainit pa at bumabango ang amoy ng bagong luto. Hindi na kailangan pang magsalita ni Luz. Alam niya ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Sa pamamagitan ng maliit na butas sa ilalim ng bakod, maingat niyang idiniin ang supot ng tinapay patungo sa kinaroroonan ni Mila. Sabi ni Luz, kailangan niyang magpakatatag. Sinabi niya rin na may nakita siyang isang pamilyar na mukha sa bayan,
Si Attorney Ren Villamor, ang batang babae na noon ay laging binibigyan ni Mila ng libreng merienda nang wala pa itong kakayahang bumili. Ang balitang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Mila. Naalala niya ang mukha ni Ren, ang batang may matalinong mga mata na ngayon ay isa na palang tagapagtanggol ng batas. Sa kabilang panig ng kalsada, isang kulay abong sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng bahay ng mga sandehas. Bumaba ang isang babaeng may tindig na kagalang-galang at may maamong mukha. Si Attorney Ren iyon. Tiningnan niya ang mansyon ni Marvin, ngunit hindi ang ganda ng arkitektura ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay natuon sa isang manipis at matandang anino na nakasilip sa bintana ng kusina. Bumalik ang gunita ni Ren sa kanyang kabataan. Naalala niya ang boses ni Mila na laging nag-aalok ng pagkain tuwing hapon pagkatapos ng eskwela. Noong mga panahong yon, si Marvin at Ren ay laging magkasama, nangangarap ng magandang kinabukasan sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro at ang kahirapan ang naglayo sa kanila. Ngayon, sa pagbabalik ni Ren, tila may kung anong bigat siyang nararamdaman sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang bahay na tila walang kaluluwa. Sandaling nagtama ang mga mata ni Mila at Ren mula sa malayo. Gustong kumaway ng matanda, ngunit biglang bumukas ang tarangkahan. Dumating ang isang delivery truck, isang malaking balikbayan box, ang ibinaba ng mga tauhan. Ito ang bagong padala ni Marvin. Mabilis na bumalik si Belle sa bahay, humahangos at may malapad na ngiti para sa mga delivery men. Sa harap ng kamera ng kanyang cellphone, sinimulan niyang buksan ang kahon habang naglalagay ng caption na tungkol sa pagiging mapagmahal na asawa at manugang. Ngunit nang mawala ang atensyon ng mga tao, hinalughog ni Belle ang loob ng kahon. Kinuha niya ang mga mamahaling pabango, ang mga bagong sapatos at ang bulto-bultong sokola. Nakatingin lang si Mila mula sa sulok, umaasa na kahit isang sulat man lang o maliit na pasalubong ay may abot sa kanya. Ngunit tinitigan siya ni Belle ng masama. Kinuha nito ang isang lumang t-shirt mula sa kahon. Isang t-shirt na halatang pinaglumaan na ni Marvin sa trabaho at may mantsa pa ng langis. Ibinato ito ni Belle sa mukha ni Mila. Sabi ni Belle, iyon na lang daw ang para sa kanya dahil marami na naman daw siyang damit. Sinabihan pa niya ang matanda na gamitin na lang yon bilang pamunas ng sahig dahil iyon lang naman daw ang tanging pakinabang nito sa bahay. Habang yakap-yakap ni Mila ang t-shirt na amoy Marvin pa, naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang amoy ng langis at pawis ng kanyang anak ay mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ngunit ang paraan ng pagbibigay nito ay mas masakit pa sa sampal. Sa labas ng gate, hindi pa pala umaalis si Ren. Nakita niya ang bawat galaw ni Belle mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Nakita niya kung paano itinrato ang matanda. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi niya akalain na ang bahay na pinangarap nila ni Marvin noon ay magiging isang pugad ng kalupitan. Habang lumulubog ang araw, isang malaking katanungan ang naiwan sa isipan ni Ren. Nasaan si Marvin? Alam ba ng lalaking minahal niya noon ang nangyayari sa kanyang ina? O baka naman, tulad ng ibang nakaririwasa, ay nabulag na rin ito ng pera? Ang gabi ay muling bumalot sa bahay ng mga sandehas, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay may kasamang kakaibang tensyon. Sa loob ng balikbayan box na tila wala ng laman, may isang maliit na sobreng nakadikit sa ilalim na hindi napansin ni Belle. Isang sobre na naglalaman ng balitang magpapabago sa lahat. Ang init sa loob ng engine room ng barko ay tila ba nanggagaling sa mismong impyerno. Ang bawat hininga ni Marvin ay mabigat, puno ng amoy ng krudo at mainit na bakal. Ang pawis ay walang tigil na dumadaloy mula sa kanyang noo, pumapasok sa kanyang mga mata at nagbibigay ng hapdi. Ngunit hindi niya binitawan
ang malaking wrench na kanyang hawak. Para kay Marvin, ang bawat patak ng pawis at bawat pasong natatamo ng kanyang balat ay may katumbas na halaga. Ang kaginhawaan ng kanyang asawa at ang kalusugan ng kanyang mahal na ina sa Pilipinas. Sa tuwing nakadarama, darama siya ng matinding pagod. Dinudukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang maruming jumpsuit. Tinititigan niya ang wallpaper nito, isang larawan ni Belle at Nanay Mila na magkayakap at nakangiti. Ipinadala ito ni Belle noong 1 buwan, kasama ang mensaheng masaya silang naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Hindi alam ni Marvin na ang nangiting iyon ni Mila ay pilit at ang yakap na yon ay para lamang sa lente ng kamera. Ang nakikita ni Marvin ay isang tahanang puno ng pagkakaisa, isang pangarap na abot kamay na niya. Habang naglalakad sa mataong kalsada ng Doha, bago ang kanyang flight, pumasok si Marvin sa isang tindahan ng alahas. Ang bawat perang ilalabas niya rito ay bunga ng mga overtime at pagtitipid sa sariling pagkain. Maingat niyang pinili ang isang gintong singsing na may kumikinang na bato para kay Belle bilang regalo sa kanilang 10 anibersaryo. Ngunit hindi niya nakalimutan ang pinakaimportanteng babae sa kanyang buhay. Bumili siya ng isang magandang rosaryo na gawa sa mamahaling kahoy at may krus na ginto para kay Nanay Mila. Naisip niya ang tuwa sa mukha ng kanyang ina kapag isinuot ito sa kanyang leeg. Ang biyahe pauwi sa Pilipinas ay tila walang katapusan. Habang nasa loob ng eroplano, nakatingin si Marvin sa mga mamatay-muhong ilaw sa ibaba. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa pananabik. 10 taon silang mag-asawa ni Belle at sa loob ng mga taong yon, halos kalahati ay ginugol niya sa dagat at sa ibang bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang sorpresa, nais niyang bawiin ang lahat ng oras na nawala. Paglapag ng eroplano sa Maynila, hindi nagpaalam si Marvin sa kanyang pamilya. Nais niyang maging espesyal ang sandaling ito. Sumakay siya ng taxi patungong Cavite habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Habang papalapit ang sasakyan sa kanilang bayan, tila ba bumibilis ang takbo ng oras. Napansin niya ang mga pamilyar na puno, ang amoy ng dagat at ang kalsadang madalas niyang lakaran noong bata pa siya. Ang bawat kanto ay may dalang alaala. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina at ang yakap ng kanyang asawa. Madilim na ang paligid ng tumigil ang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Ang mansyon na kanyang ipinatayo ay nakatayo ng maringal sa gitna ng kadiliman. Ngunit parang may kakaibang katahimikan na bumabalot dito. Walang ingay ng telebisyon, walang boses na nagtatawanan. Maingat niyang ibinaba ang kanyang mga maleta at hinarap ang tarangkahan. Hindi niya ginamit ang doorbell. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang susi mula sa kanyang pitaka. Ang susing matagal niyang itinago bilang simbolo ng kanyang pagmamay-ari sa tahanang iyon. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila ba isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig, kahit na sinikap niyang gawin itong tahimik. Pagpasok niya sa sala, tanging ang liwanag mula sa labas ang nagsisilbing gabay niya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Belle ay humahalimuyak sa paligid. Ngunit may kahalo itong amoy ng kulob at luma na nanggagaling sa direksyon ng hagdanan. Akmang tatawagin na sana ni Marvin ang pangalan ni Belle nang makarinig siya ng mahinang tinig mula sa itaas. Isang boses ng lalaki ang narinig niyang tumatawa na sinundan ng pamilyar na halakhak ni Belle. Ang kagalakang nararamdaman ni Marvin ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya patungo sa hagdan ay tila ba may bigat ng 1 tonelada. Ang kanyang kamay na may hawak na regalo para kay Belle ay nagsimulang manginig. Tumigil si Marvin sa tapat ng pintuan ng kanilang kwarto na bahagyang nakabukas. Ang liwanag mula sa loob ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa aninong gumagalaw sa loob. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng pagod mula sa Qatar, ang lahat ng sakripisyo sa gitna ng dagat, at ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila ba isang marupok na salamin na handa nang mabasag sa isang malakas na hampas ng katotohanan. Hindi pa siya nakikita ng mga tao sa loob. Nanatiling nakatayo si Marvin sa dilim, ang kanyang hininga ay pigil, habang ang kanyang puso ay naghahanda sa isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang halaga ng dolyar. Ang tanga-tanga talaga ni Marvin. Akala niya siguro lahat ng dolyar na pinapadala niya napupunta sa pampagamot ng nanay niya. Hindi niya alam din na yung huling padala niya ang ipinambili ko ng diamond earrings na ito. Ang boses ni Belle ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, puno ng kayabangan at walang bahid ng pagmamahal. Nakatayo si Marvin sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob na tila ba nakadikit na ang kanyang balat sa malamig na bakal. Ang bawat salita ni Belle ay parang isang mitya na sumasabog sa loob ng kanyang pandinig. Sa loob ng silid, nakita niya sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto si Belle na nakaupo sa harap ng salamin. Sinusubukan ng bagong hikaw habang ang isang lalaki, si Dindo, ang ahente ng lupa, ay nakaupo sa kanilang kama, tumatawa at humihimas sa braso ng kanyang asawa. Sabi ni Belle, naiirita na raw siya sa pag-arte sa harap ng kamera tuwing linggo para lang ipakita kay Marvin na maayos ang lahat. Sinabi pa niya na ang matandang ulyanin sa ibaba ay pabigat na sa kanyang buhay at plano na niyang iligpit ito sa oras na makuha niya ang huling pirma sa dokumento ng bahay. Sa sandaling iyon, ang puso ni Marvin ay tila ba pinipiga ng isang higanting kamay. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang regalo niyang singsing para sa kanilang anibersaryo ay unti-unting dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit sa kalooban ni Marvin, ang pagbagsak na yon ay tila isang malakas na pagsabog na umasak sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pintuan. Ang kanyang mga hakbang ay parang sa isang taong wala sa sariling huwisyo. Hindi siya pumasok, hindi siya sumigaw. Ang sakit na naramdaman niya ay masyadong malalim para sa galit. Naglakad siya patungo sa ilalim ng hagdanan, sa direksyon kung saan nanggagaling ang amoy ng kulob at dumi. Doon, nakita niya ang isang maliit na pinto na nakakandado mula sa labas. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa at binuksan ito nang walang tunog. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawin na habang buhay na uukit sa kanyang memorya. Si Nanay Mila ay nakaupo sa sahig sa tabi ng isang tumpok ng mga lumang karton. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na bumbilya, nakita ni Marvin ang kanyang ina na may hawak na isang piraso ng tuyong tinapay. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa, ang babaeng itinuring niyang Reyna, ay kumakain ng mga tirang pagkain habang kinakausap ang kanyang larawan. "Anak, huwag kang magagalit kay Belle," bulong ng matanda sa larawan. Ang boses ay paos at basag. "Pagod lang siya, kaya siguro nakakalimutan niya akong pakainin. Basta mag-iingat ka riyan sa barko, ha? Huwag kang mag-aalala sa akin. Maayos ang kalagayan ko." Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Marvin ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang dibdib ay naninikip sa matinding pagsisisi. Ang bawat dolyar na ipinadala niya, ang bawat taon na tiniis niya sa gitna ng dagat ay naging instrumento lamang para saktan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang kanyang ina at humingi ng tawad, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng shock. Narinig niya ang yabag ng mga paa mula sa itaas. Pababa na si Belle at ang lalaking kasama nito. Mabilis na isinara ni Marvin ang pinto ng silid ni Mila at nagtago sa dilim ng kusina.
Pinanood niya si Belle na lumabas ng bahay kasama ang lalaki, nakasuot ng mamahaling damit, nakangiti, at tila walang anumang kasalanang ginagawa. Nang tuluyan ng makaalis ang sasakyan ni Belle, lumabas si Marvin mula sa pinagtataguan. Hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Sa halip, tumakbo siya palabas, patungo sa kalsada sa ilalim ng malakas na ulan na tila ba nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Napasandal siya sa pader ng kanilang tarangkahan, gumuho ang kanyang tuhod at doon ay umiyak siya nang walang tunog. Isang luksang mas masakit pa sa kamatayan. Isang anino ang lumapit sa kanya sa gitna ng dilim. Isang payong ang tumakip sa kanyang ulunan, nagbibigay ng panandaliang proteksyon mula sa lamig ng ulan. Pagtingala ni Marvin, nakita niya ang mga matang puno ng pag-unawa at lungkot. "Marvin, ikaw nga ba yan?" Ang boses ni Attorney Ren ay malumanay, ngunit may dalang bigat. Tumingin si Marvin kay Ren. Ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng pait. Tinanong niya sa kanyang sarili, "Ito ba ang bahay na binuo ko? Ito ba ang pamilyang pinag-alayan ko ng buhay?" Sa gitna ng dilim at ulan, naramdaman ni Marvin ang pagguho ng huling piraso ng kanyang pangarap. At ang tanging natitira na lang ay ang malamig na katotohanan na siya ay naging bulag sa loob ng mahabang panahon. Ang loob ng maliit na tahanan ni Ren ay amoy sariwang halawa at mainit na kape, isang malaking katuwang sa lamig na dala ng ulan sa labas. Nakaupo si Marvin sa isang kahoy na upuan, nakabalot sa makapal na tuwalya na ibinigay ni Ren. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa puot na naguunahan sa kanyang mga ugat. Sa harap niya, tahimik na kumikilos si Ren. Inilalagay ang isang tasa ng umuusok na barako sa mesa. "Uminom ka muna, Marvin." Malumanay na sabi ni Ren. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nanghuhusga. Alam niya ang bigat ng katahimikang dala ng lalaki. Tumingin si Marvin sa tasa. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina sa ilalim ng hagdanan. Sa isang iglap, hindi na niya natis ang sakit. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang kamao sa sandalan ng upuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinabi ni Marvin na gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kaladkarin si Belle palabas ng bahay na yon sa harap ng lahat ng tao. Ngunit ang boses niya ay basag. Tila ba bawat salita ay may kasamang dugo. Lumapit si Ren at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Marvin na may sugat dahil sa pagkakasuntok sa pader kanina. Kumuha siya ng bulak at gamot at sa bawat dahan-dahang paglinis niya sa sugat, naramdaman ni Marvin ang isang uri ng pag-aalaga na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat haplos ni Ren ay parang gamot hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang nagdurugong dangal. Sabi ni Ren, hindi sapat ang galit para makuha ang hustisya. Sinabi niya kay Marvin na kung magpapakita ito ngayon, baka gamitin ni Belle ang batas laban sa kanya. Maaring palabasin ni Belle na siya ang biktima ng bauhan. Kailangan nila ng ebidensya, mga patunay na hindi maitatanggi sa korte. Kailangan nilang hubaran si Belle ng lahat ng maskara bago ito tuluyang itaboy. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang katok sa pinto ang narinig. Pumasok si Tita Luz, ang kapitbahay na nagtitinda ng pandesal na may bitbit na balita na lalong nagpaapoy sa galit ni Marvin. Sinabi ni Tita Luz na narinig niyang kausap ni Belle ang isang ahente ng lupa. Balak daw ni Belle na ibenta ang bahay sa lalong madaling panahon habang wala si Marvin. At ang mas masakit, may narinig siyang plano tungkol sa pagdadala kay Nanay Mila sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip sa malalayong probinsya. Ang mga mata ni Marvin ay nagapoy. Ang kanyang pagmamahal sa asawa ay tuluyan ng naging abo. Sa tulong ni Ren, binuo nila ang isang plano. Gagamitin nila ang teknolohiya para bantayan ang bawat galaw ni Belle sa loob ng sarili nitong pamamahay. Maglalagay sila ng mga nakatagong kamera sa tulong ni Tita Luz habang wala si Belle sa bahay. Habang tinatapos ni Ren ang pagbebenda sa kamay ni Marvin,
Nanatiling malapit ang kanilang mga mukha. Naramdaman ni Marvin ang banayad na pabango ni Ren, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga hapon noong sila ay bata pa, bago siya nabulag ng pangakong yaman sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, isang matinding pagsisisi ang dumaan sa kanyang isipan. Bakit niya hinayaang mawala ang babaeng ito? "Salamat, Ren," bulong ni Marvin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng abogado. "Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung hindi mo ako tinulungan." Ngumiti ng tipid si Ren, isang ngiting may halong lungkot. Sinabi niya na ginagawa niya ito para kay Nanay Mila dahil malaki ang utang na loob niya sa matanda. Ngunit sa lalim ng kanyang tingin, alam ni Marvin na may higit pa roon. May isang mitya ng nakaraan na hindi pa rin tuluyang namamatay sa kabila ng maraming taon. Bago magliwanag ang umaga, isang mensahe ang natanggap ni Tita Luz mula sa kanyang kakilala sa kanto. Ang ugong ng makina ng isang sasakyan ay narinig na papalapit sa bahay ng mga sandehas. Darating ang ahente ng lupa para sa isang inspeksyon sa loob ng bahay. Dito nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Habang ang mundo ay natutulog pa, ang alyansa ni Marvin Ren at Tita Luz ay nabuo sa ilalim ng panunumpa na walang sinumang masasaktan pa, at ang katotohanan ay lalabas sa paraang hindi kailanman inasahan ni Belle Abo. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Marvin habang nakamasid mula sa loob ng sasakyan ni Ren, na nakaparada ilang metro ang layo mula sa kanyang sariling tahanan. Ang bukang liwayway ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid, ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay sapat na upang magpainit sa malamig na hangin ng umaga. Nakita niya ang paglabas ni Belle mula sa pinto, hila-hila sa braso si Nanay Mila na halatang kalulunod pa lamang sa antok. Ang matanda ay laudaw. Ang kanyang mga paa ay parang mga tuyong dahon na hinihila ng malakas na hangin. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Marvin nang makita ang paraan ng pagtulak ni Belle sa kanyang ina papasok sa likod ng sasakyan. Akma na sana siyang lalabas ng kotse ni Ren upang sugurin ang asawa. Ngunit naramdaman niya ang mahigpit at matatag na hawak ni Ren sa kanyang braso. Umiling si Ren. Ang kanyang mga mata ay nagpapaalala kay Marvin na ang isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Sinabi ni Ren na kailangan nilang maghintay para sa tamang pagkakataon. Nang umandar ang sasakyan ni Belle, dahan-dahan silang sumunod ni Ren sa sapat na distansya. Ang kalsada patungo sa labas ng bayan ay baku-bako, at sa bawat pagtalbog ng sasakyan ni Belle, tila ba nadudurog ang puso ni Marvin sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ina sa loob. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sasakyan ni Belle ay biglang gumewang sa gitna ng daan. Narinig ang tunog ng hangin na mabilis na lumalabas mula sa gulong, at ang sasakyan ay tumigil ng tuluyan sa gilid ng kalsada. Ang luntian at maputik na gilid ng daan ang naging huling hantungan ng binalak na biyahe ni Belle. Dahil sa takot na baka makita sila, tumigil din si Ren sa isang tago na lugar. Pinanood nila si Belle na lumabas ng sasakyan, nagsisisigaw sa inis at sinisipa ang gulong na nawalan ng hangin. Dahil wala itong dalang reserbang gulong at walang dumadaang sasakyan, sa ganoong kaagang oras, napilitan si Belle na tumawag ng tulong. Ngunit sa huli, dahil sa matinding init ng ulo at sa takot na mahuli sa kanyang schedule, nagpasya itong bumalik na lamang sa bahay at ipagpaliban ang pagdadala kay Mila sa pasilidad. Nang maibalik si Mila sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan, lihim na pumasok sina Marvin at Ren sa bahay sa tulong ng duplicate na susi ni Tita Luz, habang si Belle ay abala sa pakikipag-away sa telepono sa labas. Gamit ang pagkakataong yon, mabilis na naglagay si Marvin ng maliliit na kamera sa mga estratehikong lugar. Habang abala si Marvin, si Ren naman
ay mabilis na sinuri ang mga bote ng gamot na ibinibigay ni Belle kay Mila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga label. Lumingon siya kay Marvin na may mukhang puno ng pangamba. Ibinulong ni Ren na ang mga gamot na ito ay hindi lamang basta pampatulog. May mga sangkap itong maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa isip at katawan ng isang matanda kung hindi nireseta ng doktor. Isang dahan-dahang paglason ang ginagawa ni Belle, hindi para patayin agad ang matanda, kundi para gawin itong tila isang gulay na walang kakayahang lumaban. Sa loob ng maliit na silid, natingnan ni Marvin ang kanyang ina sa pamamagitan ng monitor ng kamera na kapapasok lang niya. Nakita niya si Nanay Mila na dahan-dahang dinudukot ang isang maliit na lukot na papel mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Ito ang kanyang larawan. Nakita ni Marvin kung paano itinigil ng matanda ang kanyang pag-iyak nang masilayan ang mukha ng anak. Hinaplos ni Mila ang larawan at maingat itong itinago muli bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata. Ang tagpong yon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Marvin. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay nananatiling buo sa kabila ng lahat ng kalupitan, habang siya ay naging dahilan ng pagdurusa nito dahil sa kanyang pagkabulag. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng pangunahing pinto. Pumasok si Belle sa loob ng bahay. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at mabilis, tanda ng kanyang galit. Kasalukuyang nasa loob pa ng kwarto ni Belle si Marvin para ilagay ang huling kamera. Walang ibang mapagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba. Narinig ni Marvin ang tunog ng mga susi ni Belle na inilalagay sa mesa, na sinusundan ng tunog ng pag-akyat nito sa hagdanan. Ang bawat hakbang ni Belle sa mga baitang ay parang isang hatol ng kamatayan para sa kanilang plano. Nakatayo si Marvin sa likod ng malaking kurtina, pinipigilan ang kanyang hininga habang ang anino ni Belle ay unti-unting lumalaki sa sahig ng kwarto. Ang pintuan ng kwarto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa gitna ng silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na kabog ng puso ni Marvin at ang mahinang tunog ng paghinga ni Belle na nakatayo sa may pintuan. Tila ba may nararamdamang kakaiba sa loob ng kanyang sariling silid. Nakahawak pa rin si Marvin sa tela ng kurtina. Ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Sa loob ng silid, narinig niya ang tunog ng pagtapon ni Belle ng kanyang bag sa kama na sinusundan ng malakas na buntong hininga ng inis. Sa kabutihang palad, tumunog ang cellphone ni Belle. Isang malakas at masayang ringtone ang bumasag sa tensyon. Habang abala si Belle sa pakikipag-usap at muling pagbaba sa hagdanan upang asikasuhin ang mga dumarating na caterer, mabilis na lumabas si Marvin mula sa kanyang pinagtataguan at lumingon sa bintana kung saan naghihintay ang hudyat ni Ren. Ang buong bahay ng mga sandejas ay nabalot ng ingay at kislap ng mga palamuti. Ito ang araw ng kaarawan ni Belle, isang pagdiriwang na tila ba isang parangal para sa isang reyna. Ang bakuran ay napuno ng mga mesa na may mamahaling tela at ang amoy ng litson at iba pang masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at bati ng mga bisita, ang bawat sentimo na ginamit sa handaang ito ay mula sa dugo at pawis ni Marvin na tinitiis ang lungkot sa gitna ng dagat. Upang mapanatili ang kanyang disguise, nagsuot si Marvin ng uniforme ng mga waiter, isang itim na polo, apron at isang face mask na tumatakip sa halos buo niyang mukha. Hawak ang isang tray ng mga inumin. Malaya siyang nakakagalaw sa paligid ng bahay nang hindi pinapansin ng sinuman. Ang bawat sulyap niya kay Belle ay nagpapadama sa kanya ng matinding pandidiri. Naroon ang kanyang asawa. Suot ang isang kumikinang na gown na nagkakahalaga ng libo-libo.
habang ang kanyang ina ay pilit na inilabas mula sa kwarto sa ilalim ng hagdan upang maging display sa harap ng mga bisita. Nakita ni Marvin si Nanay Mila na nakaupo sa isang silya sa gilid, nakasuot ng isang maayos na damit, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Halatang pinainom na naman siya ni Belle ng gamot upang magmukhang maayos at hindi gumawa ng anumang gulo sa harap ng mga tao. May mga pagkakataon na lalapit si Belle sa matanda, yayakapin ito sa harap ng mga kaibigan at sasabihin kung gaano niya kamahal ang kanyang biyenan. Ngunit sa sandaling tumalikod ang mga tao, nakita ni Marvin kung paano mabilis na binitawan ni Belle ang balikat ng matanda nang may halong pandidiri. Isang sandali ang nagpasingasing sa galit ni Marvin. Habang naglalakad si Belle dala ang isang baso ng pulang alak, sadyang itinapik nito ang baso sa tapat ni Nanay Mila na naging sanhi ng pagkatapon ng malagkit na likido sa harap ng damit ng matanda. Sa halip na humingi ng paumanhin, pasigaw na sinita ni Belle ang matanda. Sa harap ng ilang bisita, pinalalabas na ang biyenan niya ang may kasalanan dahil sa pagiging malikot. Ang ilang mga kaibigan ni Belle ay tumawa pa ng mahina. Tinatawag na ulyanin ang matanda. Dahan-dahang lumapit si Marvin dala ang ilang tissue. Yumukod siya at nagsimulang punasan ang natapong alak sa damit ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at awa. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Bagaman malabo ang paningin ni Mila dahil sa gamot, naramdaman ng matanda ang init at lambot ng paghawak ng waiter. Hinawakan ni Mila ang kamay ni Marvin, isang mahinang pisil na tila ba nagsasabing kilala niya ang haplos na yon. Hindi nakaimik si Marvin. Ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ang hawak sa tissue habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa harap ng mga tao. Sa kabilang panig ng hardin, nakita ni Marvin si Belle na lumayo sa karamihan at pumasok sa isang madilim na sulok kasama si Dindo, ang ahente ng lupa. Narinig ni Marvin ang kanilang mahinang bulungan. Sinabi ni Belle na ito na ang huling gabi na magtitiis siya sa bahay na yon. Bukas na bukas din daw ay pipilitin na niyang papirmahin ang matanda sa huling dokumento bago nila tuluyang ibenta ang mansyon at lumipad patungong ibang bansa. Isang malakas na halakhak ang narinig mula kay Dindo na tila ba sigurado na sa kanilang tagumpay. Ang lahat ng ito ay naririnig ni Ren sa pamamagitan ng maliit na mikropono na nakatago sa uniforme ni Marvin. Mula sa labas ng gate, sa loob ng isang itim na van, sinabi ni Ren sa pamamagitan ng earpiece ni Marvin na oras na. Ang lahat ng ebidensya ay handa na. Ang mga kamera ay nakatutok at ang mga dokumento ng pagmamaltrato at tangkang panloloko ay nasa kanilang mga kamay na. Tumayo si Belle sa gitna ng entablado, kinuha ang microphone at humingi ng atensyon sa lahat. Sa kanyang pinakamatamis na boses, sinabi niya na nais niyang magpasalamat sa kanyang asawa na wala rito at nais niyang ipakita ang isang espesyal na video para sa lahat ng mga dumalo. Akala ni Belle ay ang video ng kanyang mga travel photos ang lalabas sa malaking projector screen na nakalagay sa gitna ng hardin. Sa utos ni Ren, dahan-dahang naglakad si Marvin patungo sa main switch ng bahay. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng switch ang narinig. At ang lahat ng mga pinto ng bakuran at tarangkahan ay automatikong nag-lock. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid, habang ang microphone sa kamay ni Belle ay naglabas ng isang matinis na tunog na tila bababala ng isang darating na bagyo. Nakatitig si Belle sa projector screen na nagsisimula ng magliwanag, ngunit hindi ang kanyang mukha ang lumitaw doon. Ang unang larawang lumabas ay isang madilim na kwarto sa ilalim ng hagdanan at ang boses na narinig ng lahat ay ang sariling boses ni Belle na nagsasabing, "Ang tanga-tanga talaga ni Marvin." Ang bawat segundo ay tila bumabagal habang ang liwanag mula sa malaking projector screen ay tumatama sa mga mukha ng mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Isang uri ng katahimikan
na mas nakabibingi pa kaysa sa malakas na musika kanina. Sa screen, ang imahe ay malinaw. Nakita ng lahat kung paano itinulak ni Belle si Nanay Mila sa loob ng madilim na silid sa ilalim ng hagdanan, habang naririnig ang boses ni Belle na nagsasabing ang matanda ay isang mabahong pabigat na dapat nang mawala. Nabitawan ni Belle ang hawak niyang microphone na lumikha ng isang malakas at nakaririnding tunog ng pagbagsak sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang namutla. Tila ba naubos ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilang mga kaibigan ni Belle ay dahan-dahang umatras, tila ba ayaw ng madamay sa apoy na nagsisimula nang tumupok sa reputasyon ng babaeng kanilang hinangaan sa internet. Ano to? Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Nagtatakbo siya patungo sa kinaroroonan ng control booth, ngunit huli na ang lahat. Ang sumunod na video ay mas malala. Ang malinaw na pag-uusap nila ni Dindo tungkol sa pagbebenta ng bahay at ang pagpapainom ng maling gamot kay Nanay Mila upang maging ulyanin ito sa paningin ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakauniporme ng waiter ang dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng entablado. Bawat hakbang niya ay may bigat ng 10 taon ng sakripisyo. Nang marating niya ang tapat ni Belle, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang face mask na nakatakip sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Belle ay halos lumuwa nang makita ang mukha ng kanyang asawa. "Marvin," ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Hindi sumigaw si Marvin. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Sinabi niya na hindi niya kailanman inakala na ang bahay na itinayo niya para sa pagmamahal ay magiging isang bahay ng kataksilan. Tumingin si Marvin sa lahat ng mga bisita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sinabi niya na ang bawat pagkaing kinakain nila at ang bawat inuming iniinom nila ay galing sa paghihirap ng isang taong naging biktima ng kalupitan ng sarili niyang asawa. Mabilis na lumapit si Belle kay Marvin, pilit na humahawak sa kanyang braso habang tumatagaktak ang mga luha. Mga luhang hindi na alam ng mga tao kung totoo o bahagi pa rin ng kanyang pag-arte. Nagmamakaawa si Belle. Paulit-ulit na sinasabing nagawa lamang daw niya ang lahat dahil sa labis na lungkot at pagod sa pag-aalaga sa matanda. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, lalo lamang tumitigas ang mukha ni Marvin. Tila unti-unting naglalaho ang anumang natitirang pagtitimpi. Marahang inalis ni Marvin ang mga kamay ni Belle mula sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita at hindi na rin siya lumingon pa sa asawa. Sa halip, tahimik siyang naglakad patungo sa sulok ng silid kung saan nakaupo si Nanay Mila. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina, maingat na hinawakan ang magaspang at bahagyang nanginginig na mga kamay nito at marahang idinikit ang kanyang noo sa mga palad ng matanda. Doon, tuluyang gumuho ang matatag na anyo ni Marvin. Bumigat ang kanyang paghinga at ang kanyang balikat ay bahagyang umalog sa pigil na emosyon. "Inay, patawarin niyo po ako," mahinang sabi niya. "Naging bulag ako. Hindi ko kayo agad ipinagtanggol." Ang matanda, sa kabila ng epekto ng gamot, ay tila nagkaroon ng sandaling kaliwanagan. Dahan-dahan niyang pinisil ang kamay ng anak, isang tahimik na tugon na mas malinaw pa sa anumang salita. Hinawakan ni Mila ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Marvin. Sinabi ng matanda na alam niyang darating ang anak at sapat na iyon upang mawala ang lahat ng sakit. Ang tagpong iyon ay nagpadugo sa puso ng bawat nakasaksi. May ilang mga bisita na hindi na napigilan ang mapaluha sa tindi ng emosyong nakikita. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang nagkakagulo, sinubukan ni Dindo na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Ngunit isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang narinig.
Nakatayo sa may tarangkahan si Attorney Ren, kasama ang ilang mga pulis na nakauniforme. Hawak ni Ren ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng temporary restraining order at ang warrant of arrest para sa panloloko at pang-aabuso sa matanda. Tumingin si Belle sa paligid. Ang kanyang mansyon, ang kanyang mga alahas, ang kanyang mga tagasunod sa social media, lahat ay tila mga anino na unti-unting naglalaho. Sa huling pagkakataon, sumigaw siya kay Marvin. Sinabing wala siyang karapatang itapon siya dahil asawa siya nito. Ngunit bago pa man makasagot si Marvin, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Belle habang hinihila siya ng mga pulis. Isang maliit na susi. Ang susing palagi niyang suot sa leeg. Tiningnan ni Marvin ang susi at lumingon kay Ren. May isang sikreto pa palang hindi na ipakita sa video. Isang lihim na nakatago sa loob ng isang maliit na cabinet na hindi kailanman binuksan ni Belle sa harap ng sinuman. Habang isinasakay si Belle sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting humihina, kasabay ng pagsasara ng gate ng bahay. Naiwan si Marvin na yakap ang kanyang ina sa gitna ng hardin na puno na ngayon ng kalungkutan. Habang si Ren ay nakatayo sa malayo, pinapanood ang lalaking minahal niya na unti-unting bumabangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Siya. Ang loob ng himpilan ng pulisya ay nababalot ng amoy ng luma at tuyong papel. Isang lugar na malayo sa mabangong halimuyak ng mansyon na binuo ni Marvin. Nakaupo si Belle sa isang matigas na bangko. Ang kanyang mamahaling gown ay may mga mantsa na ng dumi at ang kanyang ayos ay tila ba dinaanan ng isang malakas na bagyo. Sa bawat oras na may dumadaang pulis, naglalabas si Belle ng isang malakas na hikbi. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang pisngi na para bang siya ang biktima sa gitna ng lahat ng ito. Nang dumating si Marvin kasama si Attorney Ren, mabilis na tumayo si Belle at pilit na lumapit sa asawa sa kabila ng pagpigil ng mga gwardya. Ang kanyang tinig ay naging malambing, puno ng pighati na tila ba ang bawat salita ay galing sa isang pusong nadudurog. Tinawag niya ang pangalan ni Marvin. Sinabing, ang lahat ng nakita sa video ay isang malaking pagkakamali lamang. Sinabi niya na dahil sa sobrang pangungulila sa asawa at sa hirap ng pag-aalaga sa isang matandang may sakit, nagdilim ang kanyang paningin at nakagawa ng mga bagay na hindi niya sinasadya. Marvin, please! Alam mong mahal na mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para sa future natin. Na-stress lang ako, Marvin. Hindi mo alam kung gaano kahirap mapag-isa sa bahay. Ang pagmamakaawa ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat pantig. Tinitigan siya ni Marvin ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa para sa babaeng minahal niya ng 10 taon, ngunit hindi niya pala talaga kilala. Sinabi ni Marvin na ang stress ay hindi sapat na dahilan upang lasunin ang sarili niyang ina at pagplanuhan ang pagnanakaw sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Marvin ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Belle. Lumapit si Ren at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa ng investigador. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ay tila ba hudyat ng huling hatol. Sinabi ni Ren na mayroon silang hawak na ebidensya mula sa bank account ni Belle kung saan makikita ang malalaking halaga ng pera na inilipat niya sa pangalan ni Dindo. Bukod pa rito, may testimonya rin mula sa butika kung saan bumibili si Belle ng mga gamot na walang reseta para kay Nanay Mila. Nang marinig ang mga patunay na ito, biglang nagbago ang anyo ni Belle. Ang kanyang mga pekeng luha ay tila ba natuyo sa isang iglap. Ang kanyang maamong mukha ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Sinabi niya na wala raw silang utang na loob. Sinumbatan niya si Marvin na kung hindi dahil sa kanya, walang mag-aalaga sa matandang ulyanin habang nagpapakasarap ito sa ibang bansa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Belle ay puno ng lason hanggang sa tuluyan na siyang ilayo ng mga pulis patungo sa loob ng selda. Naiwan sina Marvin at Ren sa labas ng himpilan. Ang gabi ay malamig, ngunit may kasamang kakaibang gaan sa pakiramdam. Bumalik sila
sa mansyon upang tingnan ang huling lihim na iniwan ni Belle, ang maliit na susing nakuha mula sa kanyang bulsa. Pagdating sa bahay, dinala sila ng kanilang mga hakbang patungo sa silid ni Belle. Sa isang nakatagong bahagi ng cabinet, nakita ni Marvin ang isang maliit na jewelry box na may kakaibang disenyo. Gamit ang susi, dahan-dahang binuksan ni Marvin ang kahon. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila ba pagbubukas ng isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa loob ng kahon, hindi alahas ang bumungad sa kanila. Nakita ni Marvin ang isang bulto ng mga sulat na hindi kailanman nakarating sa kanya. Ito ay mga sulat ni Nanay Mila para sa kanya sa Qatar. Mga sulat na punong-puno ng pagmamahal at mga kwento tungkol sa kanyang tunay na kalagayan. Itinago lahat ito ni Belle upang hindi malaman ni Marvin ang katotohanan. Ngunit ang mas masakit, mayroon ding isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Mila na may pekeng lagda ng matanda. Napasandal si Marvin sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga sulat ng kanyang ina. Anak, sana ay masaya ka riyan. Huwag kang mag-alala sa akin. Tinitiis ko ang lahat dahil ayokong mag-isip ka ng malalim. Basa ni Marvin sa isang bahagi ng sulat. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. Nilapitan siya ni Ren at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sinabi ni Ren na tapos na ang lahat ng panlilinlang. Ang mga sulat na ito ang magsisilbing pinakamalakas na patunay ng sadyang pagkulong at pagmamaltrato ni Belle sa matanda. Habang pinagmamasdan ni Marvin ang tahimik na bahay, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Ang mansyon na ito, na punong-puno ng material na bagay, ay tila isang malaking libingan ng mga pangarap. Ngunit sa pagtingin niya kay Ren, nakita niya ang isang bagong liwanag. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa kislap ng alahas o sa laki ng bahay, kundi sa katapatan ng isang pusong nanatili sa kabila ng maraming taon. Ang gabi ay lumalim at sa loob ng maliit na silid sa ibaba, narinig ni Marvin ang mahinang hilik ng kanyang ina na sa wakas ay natutulog na ng mahimbing, malayo sa takot at malayo sa lason ng mga pekeng luha. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng mansyon ay tila may dalang bagong buhay. Wala na ang mabigat at masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Belle na dati ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ngayon, ang bahay ay amoy sariwang floor wax at nilagang baka na dahan-dahang kumukulo sa kusina. Para kay Marvin, ang bawat hininga niya sa loob ng bahay na ito ay hindi na kasing bigat ng dati. Isang hapon, nakita ni Marvin ang sarili na hila-hila ang mga huling kahon ng mga gamit ni Belle palabas ng master bedroom. Ang mga sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo, ang mga bag na naging simbolo ng kanyang pagkabulag ay tila mga basura na lamang ngayon sa kanyang paningin. Hindi siya nagdalawang isip na ihanda ang mga ito para ipamigay o itapon. Nang matapos siya, dinala siya ng kanyang mga paa sa maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Dinala niya ang isang timba ng puting pintura at isang pinsel. Sa bawat hagod ng pintura sa madilim at maruming pader, tila ba binubura ni Marvin ang bawat alaala ng kalupitang dinanas ng kanyang ina sa loob ng 4 na sulok na yon. Plano niyang gawin itong isang maliit na silid-aklatan o lugar para sa panalangin, isang lugar na puno ng liwanag at kapayapaan. Kailangan mo ba ng tulong? Ang malumanay na boses ni Ren ay nanggaling sa likuran niya. Nakatayo ang abogado sa may pintuan, may bitbit na supot ng mga sariwang prutas at gamot para kay Nanay Mila. Ngumiti si Marvin, isang ngiting hindi na pilit, kundi nanggagaling sa isang pusong nagsisimula ng gumaling. Pinanood ni Marvin si Ren habang inaalalayan nito si Nanay Mila na maglakad sa hardin. Ang kanyang ina ay unti-unti nang bumabalik ang sigla. Ang mga mata nito, na dati ay blanko, ay may kislap na muli ng buhay. Nakita ni Marvin kung paano dahan-dahang hinihilod ni Ren ang mga binti ng kanyang ina
Tinutulungan ito sa kanyang physical therapy nang may pag-iingat na tila ba tunay siyang anak. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang huminto si Nanay Mila at tumingin sa dalawa. Isang mahina, ngunit tunay na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda habang pinagmamasdan ang pag-aasikaso ni Ren sa kanya. Sabi ni Mila, tila ba bumalik ang panahon noong mga bata pa sina Marvin at Ren na laging magkasama sa ilalim ng puno ng mangga. Ang biro ng matanda ay nagdulot ng bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Ren, habang si Marvin ay napayuko na lamang ng may ngiti. Nang sumapit ang gabi, naupo sina Marvin at Ren sa veranda, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na tumatama sa mga halaman sa bakuran. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng sampagwita. Doon, sa gitna ng katahimikan, binuksan ni Marvin ang kanyang puso. Sana ay hindi na lang ako umalis noon, Ren. Bulong ni Marvin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sinabi niya na sa paghahabol niya sa yaman sa ibang bansa, nawala sa kanya ang mga mahahalagang taon na dapat sana ay kasama niya ang kanyang ina, at nawala rin sa kanya ang pagkakataon na makasama ang babaeng tunay na nagpahalaga sa kanya. Tumingin si Ren sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sinabi ni Ren na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang bawat sugat ay may dalang aral. Ang mahalaga raw ay narito na siya ngayon at may pagkakataon pa siyang bumuo ng isang bagong bukas. Dahan-dahang hinawakan ni Marvin ang kamay ni Ren. Ang init ng palad ng babae ay tila ba nagbigay ng kuryente sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang kilig na dalisay at walang halong pagdududa. Lumapit si Marvin at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Ren. Isang halik na puno ng paggalang at pasasalamat. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit ang higpit ng pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay sapat na upang sabihing hindi na nila hahayaang mawala ang isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Sa loob ng bahay, sa likod ng kurtina, nakasilip si Nanay Mila habang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang anak ay nakahanap na ng tunay na tahanan sa piling ng isang taong hindi siya itatrato na parang basura. Ang gabi ay lumalim, ngunit sa puso ng mga sandehas, ang bukang liwayway ay nagsisimula na. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang amoy ng usok mula sa bagong lutong bibingka ay humahalimuyak sa sariwang hangin ng hapon sa Cavite. Ang mansyon ng mga sandehas na dati ay tila isang malamig at madilim na kuta ng mga lihim ay punong-puno na ngayon ng buhay at ingay. Wala na ang mga ring light at camera na dati ay ginagamit ni Belle para sa kanyang mga pekeng palabas. Ngayon, ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang huni ng mga ibon mula sa mga puno ng mangga sa bakuran. Sa ilalim ng isang bagong gawang terrace, nakaupo si Nanay Mila sa isang tumba-tumba. Ang kanyang pisngi ay mapula na muli at ang kanyang mga kamay, bagaman kulubot, ay hindi na nanginginig sa takot. Abala siya sa pagtuturo sa ilang mga bata sa kapitbahay kung paano ang tamang pagmasa ng harina para sa kanyang tanyag na ensaymada. Ang bawat tawa ng matanda ay malutong at tunay. Isang tunog na dati ay inakala ni Marvin na hindi na niya maririnig kailanman. Si Marvin naman ay hindi na kailangang lumipad patungo sa malalayong bansa. Nakasuot siya ngayon ng kanyang uniforme para sa sarili niyang syuong suwatsua ng mga aircon at kagamitang palamig na itinayo niya sa tapat lamang ng kanilang bahay. Bagaman, hindi kasing laki ng dolyar ang kanyang kinikita, ang bawat sentimo ay may kalakip na kapayapaan. Sa tuwing tanghalian, malaya siyang nakakapasok sa loob ng bahay upang sabayan ang kanyang ina sa pagkain, isang simpleng bagay na itinuturing niyang pinakamalaking luho sa mundo. Marvin, handa na ang merienda. Ang boses ni Ren ay nanggaling sa kusina. Lumabas ang abogado na nakasuot ng isang simpleng duster. Dala ang isang tray ng malamig na juice.
Sa nakalipas na taon, ang pagkakaibigan ni na Marvin at Ren ay lumalim at naging isang matatag na pagmamahalan. Hindi naging madali ang simula dahil sa mga sugat ng nakaraan, ngunit sa pagtitiyaga at katapatan, unti-unting nabuo ang isang relasyong walang halong pagdududa. Lumapit si Marvin kay Ren at dahan-dahang kinuha ang tray mula sa mga kamay nito. Sa isang mabilis na pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga daliri at ang matamis na ngiti na ipinagkaloob nila sa isa't isa ay sapat na upang sabihing sila ay nasa tamang piling na. Plano na rin nilang magpakasal sa susunod na buwan. Isang simpleng seremonya na tanging mga tunay na nagmamahal sa kanila ang dadalo. Kumusta naman si Belle? Minsan ay nababalitaan nila mula sa kanilang mga abogado na si Belle ay nahaharap pa rin sa mahabang pagkakakulong dahil sa dami ng mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang kanyang dating mga tagasunod sa social media ay nakalimot na sa kanya at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa bayan tungkol sa kasakiman at kawalang hiyaan. Ang karma ni Belle ay hindi lamang ang pagkakakulong, kundi ang katotohanang kailangan niyang mabuhay sa gitna ng katahimikan at kawalan ng sinumang nagmamalasakit sa kanya. Bago tuluyang lumubog ang araw, nagtipon ang maliit na pamilya sa harap ng hapagkainan. Kasama nila si Tita Luz na palaging naroon bilang bahagi na ng kanilang buhay. Nagdasal sila ng mataimtim. Sa kanyang panalangin, hindi na nagmakaawa si Marvin para sa yaman. Nagpasalamat siya dahil sa wakas, naintindihan niya na ang tunay na pagmamahal at hiyo-tao ay hindi nasusukat sa laki ng padala, kundi sa init ng presensya at sa proteksyon sa dangal ng mga mahal sa buhay. Si Nanay Mila ay tumingin sa kanyang anak at kay Ren. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Sa kanyang puso, wala nang puwang para sa galit o pait. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil sa karapat-dapat ang mga nanalasala, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan ng isip. Ang kwento ng mga sandehas ay hindi nagtapos sa isang malaking handaan, kundi sa isang tahimik na gabi kung saan ang bawat isa ay nakakatulog ng mahimbing. Alam na sila ay ligtas, sila ay mahal, at sila ay nasa loob ng isang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan ang bawat ngiti ay totoo at ang bawat yakap ay may dalang pangako ng isang bagong simula.